Isang gabi ay naabutan ko na tila nagtatalo sila Monica at ang kanyang ina. Hindi ko marinig ang kanilang usapan, pero sa tono ng kanilang usapan, parang nag-aaway sila. Papasok sana ako para makisali at awatin sila, nang biglang pumasok ng kwarto si Monica. Pare, pwede ba? Doon muna ako sa apartment ko matulog. Oo naman, walang problema. Habang nasa kama kami na nakahiga at nagpapahinga, tumingin sa akin si Monica. Ang mga mata niya ay tila may pahiwatig na kalungkutan. Hindi ko alam kung dahil yun sa pakikipag-usap niya sa kanyang ina. Pero ang nagawa ko na lang, damayan siya. Hinawakan ko ang kanyang mukha at saka hinalikan sa labi. Pinagsaluhan namin ang init ng gabing yon. Love, may tatanong lang sana ako. Ano yun, Ares? Nag-away ba kayo ni tita? Kasi kanina, parang napansin ko, nagtatalo kayo. Ano ba pinagtalunan nyo? Yun ba? Wala yun. Huwag mo nang intindihin. Hindi sabihin mo lang sa akin. Ano bang silbi na boyfriend mo ko kung di ko alam kung bakit kayo nagkasagutan? Malay mo, makatulong ako, di ba? Si Mama kasi, pinipilit niya na ako na magkaanak. Eh, yun naman pala eh. Ano problema doon? Gusto ko pala niya magkaanak eh. Ayoko pa, Ares. Bakit ayaw mo? Hindi mo ba ako mahal? Mahal kita. Mahal na mahal. Ang problema, hindi ako pwedeng magkaanak pa. Ha? Bakit? Anong dahilan? May sakit ka ba, Monica? Ayoko sabihin, Ares. At saka, hindi mo pa pwedeng malaman. Pasensya ka na, ha? Pero, hindi talaga pwede muna. Kung kagustuhan naman pala ng nanay mo magkaanak eh, mas okay yun. Pero siguro, naiisip lang nun na tumatanda na siya, na kahit di niya na maabutan yung magiging apo niya. Kaya tama lang naisipin niya yun. Hindi yun ang dahilan kung bakit gusto ni Mama na magkaanak ako. May iba pa siyang dahilan. At hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo yun. Kahit pa boyfriend kita. Ganun ba yung kaimportante? Pati sa akin, kailangan mo yung sikreto? Oo, Ares. Malalaman mo din yun sa takdang panahon. Kaya pasensya ka na, ha? Subalit kahit gaano namin pigilan ng tadhana, ang panahon na ang magtatakda. Dahil isang araw, nakaranas si Monica ng mga senyales ng pagdadalang tao. Nagsuka, nahilo, at nagkikrib sa mga pagkain. Hanggang sa malaman nga namin na buntis siya. Magiging ama na ako? Oo, Ares. Buntis ako. Sumakas! Salamat! Subalit nakita ko ang reaksyon ni Monica. Parang hindi siya masaya. Oh, bakit naman? Hindi ka masaya? Natatakot lang ako. Ngayong buntis na ako, ayokong malaman to ni Mama. Bakit naman? Dapat niya rin malaman to. Sigurado matutuwa yun. Huwag na huwag mo sasabihin kay Mama to. Eh, sige. Ikaw bahala. Pero huwag ka naman magalit sa akin, Monica. Sinasabi ko lang naman na karapatan niya yun bilang magulang eh. Inilihim namin ni Monica ang kanyang pagbubuntis. Pero isang araw, laking gulat ko nang makita si Monica na duguan at may mga gamot sa kanyang harapan. Anong nangyari dito? Anong ibig sabihin nito, Monica? Patawad, Ares. Pero kailangan ko talagang ipanaglag ang bata para hindi na ito malaman ni Mama. Anong sabi mo? Binabalak mo palaglagan anak natin? Napapalo ka na ba? Oo, hindi pa ako handang magkaanak, Ares. Hanggang nabubuhay pa ang mama ko. Sana maintindihan mo naman ako. Kapaliwan nito, Monica. Hindi ako papayag.
Galit na hinila ko si Monica at dali-dali kaming pumunta sa ospital. At sa awa naman ng Diyos, walang nangyayari sa pagbubuntis ni Monica. Ligtas ang bata sa loob. Simula rin ang araw na yon, bantay sarado ko na si Monica. Dahil nga natatakot ako na baka uli niya ang bagay na yon. Sa ayaw gusto mo, uwi tayo sa inyo. Doon tayo titira kasama ang mga magulang mo. Ayoko! Ayoko, Are! Ito lamang ang makakabuti para sa atin at para sa iyo, Monica. Mas mababantayan ka ni tita kapag kasama mo siya. Hindi rin naman kasi pwede ako mag-lead ng catering dahil baka matanggal naman ako. Sana maintindihan mo yan, Monica. Dahil sa nangyari ay umuwi kami kila Monica. Pagkapasok pa lang namin sa kanilang bahay, agad kaming sinalubong ng kanyang ina. Nakangiti ito na abot tenga, na tila inaabangan na talaga ang pagdating namin. Salamat naman at umuwi kayo. Pasensya na po, tita. Hindi kami makabisita kahit halos magkapit-bahay lang naman tayo. Abala kasi kami sa paghahanap po ng trabaho eh. Huwag mo nang intindihin yon, Are. Wala sa akin yon. Tila para may kakaibang hangin ang umihip kay Tita Maria at nagbago ang pakikitungo nito sa akin. Dati kasi halos hindi ito makausap at laging seryoso. Pero ngayon, nakangiti na at madaldal. Minsan, iniisip ko kung ito ba talaga ang tunay niyang ugali. Agad siyang lumapit kay Monica at nanindig ang aking balahibo sa kanyang sinabi. Magdadalawang buwan na itong bata sa San mo, ano? Opo. Teka lang po. Paano niyo po nalaman na buntis si Monica? Wala naman po kami pinagsabihan nito ah. Naaamoy ko. Naaamoy ko ang mabangong halimuyak ng bata sa kanyang sinapupunan. Naamoy? Oo, Are. Kapag matanda ka na, matututunan mo rin yan. Sobra talagang nanindig ang balahibo ko ng mga oras na yon. Kahit pa kasi alam niyang buntis si Monica, malabo na malaman niya rin ang eksaktong kabuwanan nito. Hindi yun nagkataon. Alam niya talaga. Simula rin ang araw na yon, naging mabait si Aling Maria sa amin ni Monica.